Medyo hindi nga kami swinerte nitong nakaraang ani ng palay. 1.3 hectares pero 54 kabans lang ang tibas. Kaya naman sa vlog na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga dahilan kung bakit hindi naging maganda ang ani natin ngayon at kung paano tayo babangon sa susunod na season. Hello mga bishi! Isang linggo na nga ang nakakaraan simula nung kami ay nagpaani ng palay. Medyo natagalan nga ako sa pag-upload ng video na to kasi hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Bukod pa nga riyan, hinintay ko nga yung aking mama na magpaani doon sa kanilang palayan na sinasaka. At mas lalong ako nalungkot mga bishi nung nalaman ko na sila ay kumita tapos ako ay hindi. Nung panahon nga ng tag-init kami ay sumubok magpakwan at ngayon naman kami sumubok magtanim ng palay. Ang lupain nga na sinasaka namin ngayon ay hindi namin pagmamay-ari. May 18 nung kami ay nagsimulang magpatanim ng palay at ang variety nga pala nito ay 402. Drum seeder nga ang ginamit namin sa pagtanim ng binhi. Pero dahil mayroong area dito na malambot ang lupa, pagtatalok nga ang ginawa. Hindi ko din talaga maintindihan mga bishi ha, pero feeling ko nung una pa lang pinakita na sa amin ng tadhana na hindi kami siswertihin ngayong ani. Dahil nung kami nga ay nagpatanim mga bishi, sobrang ganda ng panahon, as in mainit, maganda talaga. Tapos alam nyo ba, kinabukasan umulan na siya ng umulan, kaya naman yung ibang itinanim na binhi ay nalusaw. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero parang nalusaw ba siya. Ang ending, nagpatanim ulit kami doon sa mga area na hindi tumubo yung palay. Pagkatapos nga magpatanim mga bishi, ang mga susunod naman yan, di ba, yung abono, tapos yung pagpapa-spray para hindi dumami yung damo. Nakakaloka talaga mga bishi, dahil nung umaga na nagpa-spray kami ng pangdamo, Diyos mio marimar, nung hapon bumuhos ang sobrang lakas na ulan. Ay di bali wala lang yung aming in-spray na yun haning kamahal-mahal pa man abi na mga pang-spray sa ganyan, tapos di ba uulanin lang, nakakaloka. Ngayon ko nga lang din talaga nalaman na sobrang laki pala talaga ng kailangan mong ilabas na pera bago ka makapagpaani. At ngayon ko nga lang din mas nauunawaan yung sitwasyon ng ating mga magsasaka. Gagastos ka ng malaki, tapos pagdating ng ani, ang presyo ng palay sobrang baba. Ang presyo naman ng bigas hindi nagababa. Well, balik na nga ako dun sa aking kwento mga bishi. Bukod pa nga riyan, kaya din siguro hindi naging maganda yung aming ani dahil nagkaroon nga ng sakit yung ating mga pananim. Nag-post nga ako na yung palayan namin ay maraming black bug. May mga gamot naman na para doon, may na-spray naman kami na para doon, pero hindi talaga siya naging maganda. Kumbaga naka-apekto talaga siya doon sa bunga ng aming palay. Yung lugar na hindi tinamaan nung ganung sakit, pero dito talaga sa amin sa Barangay Udjong, sa pagkakarinig ko, yung ibang may-ari din ng palayan ay nalugi. Magtatanong nga kayo, bakit ginagapas yung aming palay ay mayroon namang harvester? Dito bishi sa aming sinasakang palayan, malambot yung lupa. Hindi naman lahat, pero may mga area na malambot. Kung saan matigas ang lupa, doon nila itutumpok yung palay, pagkatapos dadaanan ito ng harvester. Nung nag-post nga ako ng video, ang sabi ko doon, ginapas muna bago i-harvester. Marami talaga ang nag-comment doon, doble-doble daw yung gastos, pakapagod lang daw kami. Oh well mga bishi, totoo naman po, doble talaga yung gastos, pero ano nga gagawin ay malambot nga ni yung lupa, isa mabalaho yung harvester. Ang ginagawa na lang, tinutumpok na lang dito sa matitigas ang lupa yung mga palay na ginapas. Pagpapagapas pa lang, aroy, Diyos mio marimar, laki-laki na gid talaga ang gastos. Sasabihin nga po ninyo, bakit hindi na lang ging tracer, ay mas malaki pa ang gagastusin doon, kaya naman mas maganda talaga yung harvester. Inabot-abot ka din naman talaga ng kamalasan. Biruin nyo mga bishi, nung nagpagapas kami, kaganda-ganda ng panahon, kainit-init. Pagmasdan nyo ang langit, napakamaaliwalas. Ay diging tumpok na nga nung mga nagapas yung mga palay doon sa isang area na matigas. Ay aroy, nung gabi man ta na mga bishi, nagbuhos na naman ang sobrang lakas ng ulan. Nan mo yung harvester daw nagadaan sa baha. Ang ending yung mga palay naging gapas, hay di basa. Literal na basang palay. Charis. Dahil nga sobrang lakas ng ulan itong nakaraang gabi, yung mga palay nga ay nabasa. Tapos yung pinagtumpukan ay puno ng tubig. Ang ending na naman mga bishi, doon sa tinumpok, nilipat na naman doon sa area na mas matigas pa. Another bayad na naman yun bishi. O diba, nakakaloka. Pero ano nga ang gagawin natin? Ganun talaga, kasama yan sa pagkalugi, kasama yan sa laban natin bilang magsasaka. Habang naghahakot nga si na kuya, nagadasal-dasal ako mga bishi na sana ubabot man lang ito kahit 50 tibas. Natapos na nga sila sa paghakot, umabot nga ito ng 54. Pero dati-dati talaga mga bishi, nag-aabot ito ng mga 120. Yung ganun talaga kadami. Sabi ko nga sa aking sarili, okay lang yan, bawi na lang kami sa susunod. Hindi talaga araw-araw ay Pasko at hindi talaga lahat ng bagay ay smooth and sailing. Tingnan yung mga bishi yung aming palay, aroy basa-basa gid talaga. Time pa nga na yung harvester ay nabalaho doon sa isang area kasi sobrang lambot ng lupa dahil nga puro tubig. Bago nga kami magpaani, mayroon na kaming nakausap na pagpapasahan ng palay. Ang presyo nga nito ay 19.50. Habang nagapaani nga kami, nag-expect kami na baka bumaba pa doon sa 19.50 kasi nga basa yung aming palay. Tapos alam nyo ba mga bishi, bago kami magpa-harvester nung umaga nito ay umuulan pa din.
rin. Sabi ko nga, naku, paano ma-harvest yung palay? Eh, di baging gapas na siya, tapos nakatumpok lang doon. So baka mangitim yung aming palay. Nagdadasal talaga ako na tumila na ang ulan at buti na lang talaga mabait si Lord. Noong mga bandang alauna, binigyan niya kami ng magandang panahon. Uminit na noon. Nung natapos na nga kaming magpaani, bumuhos na naman ang napakalakas ng ulan. Nasubok-subok gid talaga kami, pero ayos lang yan mga bishi, kasama talaga yan sa laban. Bukasan nga, maaga pa ako dito sa rice mill kasi nga titimbangin. Pinakasi nung natapos magpahakot, kaya naman hindi na siya pwedeng kiluhin. Kaya ngayong umaga na lang. Matotal mga bishi, nung nakuha ko na nga yung pera, tapos natanggal na lahat ng gastos, ay di ang ending, lugi talaga kami. Super lugi, pero okay lang, laban na lang ulit tayo sa susunod. Hintayin na nga lang muna namin maganda-ganda yung panahon bago ulit kami magpatanim. Dahil nga ang sabi ng marami sa amin, mas maganda talaga magpatanim ng palay kapag panag-araw. Ang aking dasal ngayon mga bishi, sana sa susunod na ani kami naman ay bigyan ng napakaganda. Bawi nga namin yung nalugi, pero alam nyo ba mga bishi, na kahit kami nga ay nalugi dito, may mga bagay naman na ibinigay sa amin, yung ibang blessing. Kaya kahit papaano, hindi naman siya sobrang sakit, hindi naman siya sobrang bigat, kasi mayroong ibang blessing na binigay sa amin si Lord. Kaya maraming salamat po talaga Panginoon, dahil hindi nyo po kami pinababayaan. Kaya kung ikaw napapanood mo itong aking video, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ngayon malungkot ka, bukas magiging masaya. Ang pagkalugi talaga ay kasama sa laban ng isang magsasaka. Kaya naman huwag tayong sumuko at mawala ng pag-asa, kasi anong malay mo, sa susunod kumita naman tayo. O paano ba mga bishi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!